Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Narito na naman po tayo ulit upang ating pagnilayan ang salita ng Diyos. Ang ating paksa ngayon ay, sa simula, nariyan ang Diyos. Ang sabi sa ating text sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Maraming tao ang nagtatanong, saan nagsimula ang lahat? Mga kapatid, ang Biblia ay hindi nagsisimula sa tao, sa siyensya o sa pagkakataon. Ang unang salita nito ay nagpapakita agad sa pinakamahalagang katotohanan. Sa simula, nariyan na ang Diyos. Number 1, ang Diyos ay walang pasimula. Ang Genesis 1:1 ay nagpapakita na bago pa man magkaroon ng langit at lupa, naroon na ang Diyos. Siya ang walang hanggan at hindi nilikha. Ang sabi sa Awit Kabanata 90, Talata 2, bago pa nilikha ang mga bundok, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Ibig sabihin, bago pa ang lahat ay nandun na ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang may likha ng lahat. Ang lahat ng bagay na ating nakikita, langit, lupa, o kaliway, gawa ng Diyos. Dahil siya ang may likha, siya rin ang may karapatang mamuno sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Juan 1:3, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. At ang sabi rin na apostol na si Pablo sa Colosas 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Kaya kung wala ang Diyos, mga kapatid, ay wala tayo at wala rin ang lahat ng bagay. Pangatlo, ang Diyos ay may layunin sa ating buhay. Kung ang Diyos ang lumikha sa atin, hindi tayo nabubuhay ng walang dahilan. May plano at layunin ang Diyos para sa bawat isa. Ang sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay may plano sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang Genesis 1:1 ay paalala ng ating buhay ay nagsisimula sa Diyos at dapat magpatuloy tayo nakasama ng Diyos. Kung siya ang may likha sa atin, karapat-dapat lamang na siya rin ang maging Panginoon ng ating puso at buhay. Tanungin natin ang ating sarili ngayon, ang Diyos ba na siyang may likha ng lahat ang tunay na sentro ng ating buhay? Kung hindi pa, ito ang tamang panahon upang ibigay mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala.